bilang pagsisimula ng ating pagbubulay. Paano natin i-demonstrate ang ating pananalig sa Diyos? Higit sa lahat ng panahon, kailangan ng mundong makita ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Mapanghamon itong panahong ating kinalalagyan. Paano ba natin maipamumuhay ang ating pananampalataya sa panahong ito ng krisis? Sa paraan na tayo namumuhay, napapansin ng mundong nasa paligid natin kung paano tayo tumutugon. Huwag nawang makita ng sanlibutan na tayo punong-puno ng kapaitan, pagrereklamo, pagkataranta, pagkabalisa. Kung ang ating pananampalataya gumagawa at lumilikha ng pag-asa at ng katatagan, mahahamon ang mundo para magtanong kung saan tayo kumukuha ng gayong kapayapaan sa gitna ng ating nararanasan. Sila'y mag-iisip kung saan ang gagaling ang kapayapaang yun hanggang matuklasan nila isang araw na nagmula sa ating matibay na pananalig sa Diyos. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang 3 mahalagang dahilan bakit dapat tayong manalig sa Diyos. Naasahan ko na meron kayong mga notebook at ballpen para itala ang mahalagang kaisipan at pwede rin ninyong maibahagi sa inyong mga cell meetings, sa inyong mga ministry meetings, at ito'y napakahalaga sa ating panahon. 3 reasons why we should trust God. Ulitin ko, 3 reasons why we should trust God. Babasahin ko sa 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13. Ang sabi dito, kung tayo may hindi tapat, si Kristo'y tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Medyo hindi nadala ang kaisipan na nakakarga sa mga translasyong Ingles. Halimbawa, sa New King James Version, ay ganito ang sabi, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Meron pang isang GNT version, ang sabi, if we are not faithful, He remains faithful because He cannot be false to Himself. Bakit ganap nating mapapanaligan ang Diyos? Una, dahil ang Diyos ay tapat. Absolute ang kanyang katapatan. Ang Diyos ay tapat at hindi siya pwedeng maging hindi tapat. Bakit ang Diyos ay hindi pwedeng hindi maging tapat? Tayo ay pwedeng maging tapat. Pwede rin tayong hindi maging tapat. Pero bakit ang Diyos ay hindi pwedeng maging hindi tapat? Bakit hindi pwedeng sabihin ng Diyos na kung kayo hindi tapat, hindi na rin ako tapat? Tatapatan ko lamang kung ano ang pakita ninyo sa akin. Hindi ba gano'n ang maraming tao? Sinasabi nila na kung ano ang pakita mo sa akin, tatapatan ko lamang ang aking pakita sa iyo. Kung ikaw ay mabait sa akin, mabait din ako sa iyo. Pero ang Diyos ay hindi ganoon. Ang Diyos ay kahit hindi tayo tapat, siya na nanatiling tapat sa 2 dahilan. Una, sabi doon sa King James Bible, because He will not and He cannot deny Himself. Hindi pwedeng tumalikod ang Diyos sa kanyang sarili. Yun ang unang dahilan. At padalawang dahilan, because He cannot be false to Himself. Ang Diyos ay hindi pwedeng maging hindi totoo sa kanyang sarili. Kaya mapananaligan ang Diyos at ganap na mapananaligan ang Diyos dahil siya'y tapat.
Dahil siya'y tapat. Kahit tayo'y hindi tapat. Hindi ba pabor sa atin yun na hindi tapat? Hindi pa pabor sa atin yun na hindi tapat. Dahil kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Paano hindi mo mapananaligan ang Diyos na palaging tapat? Ang unang dahilan kung bakit ganap nating mapananaligan ng Diyos ay dahil hindi siya pwedeng hindi maging totoo sa kanyang sarili. Babasahin naman natin yung nasa Hebreyo 6:13. Ang sabi sa Hebreyo 6:13, basahin natin. Naasahan kong kayo nagtatala at ito'y hihong mapapakinabangan ninyo sa inyong personal na pagkatuto. At gagawa nga pala ako ng series ng tanong at pagkatapos ay ipadadala ninyo sa akin sa messenger. Salamat sa mga sumasagot sa aking mga tanong. Yan ay para sa inyong ikatututo. Para matiyak ko kung gaano kalaki ang inyong napapakinabang mula sa mga materialis na ito na ibinabahagi ko sa inyo. 6:13, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang higit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Kapag tayo ay gumagawa ng tawag ng notary sworn statement, isang sinumpaang salaysay, ay humahanap tayo ng isang nasa otoridad. Kadalatan ay ang abogado, notaryo publiko, o sa mga elected officials, sa mga person of authority, katulad ng mga huwes, piskal, gobernador, at doon tayo nanunumpa. At nang manumpa ang Diyos sa tao, kanino siya manunumpa? Ay wala namang, sabi ni Pablo, nang mangako kay Abraham ang Diyos ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa sa rito na kanyang mapanunumpaan. Kaya dahil wala nang masumpaan ang Diyos, nanumpa na lamang sa Diyos, nanumpa na lamang ang Diyos sa kanyang pangalan. Nanumpa na ang Diyos sa kanyang pangalan. Dahil wala nang higit pang mapanunumpaan ang Diyos. Kung kayo may English Bible at English ang hawak ninyo, lalo na King James, yung mga awit 135 talatang 2, ang sabi, because you have magnified your word above all thy name. Ano daw ang ginawa ng Diyos nang ang Diyos ay manumpa? Inilagay daw ng Diyos ang kanyang sumpa sa ibabaw ng kanyang pangalan. Bakit ang salita ng Diyos ay inilagay niya sa ibabaw ng kanyang pangalan? Ang pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa kabuuan niya. Kaya nga, dahil yun ang kabuuan niya, ng kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan. Kaya nga iniutos na sambahin natin ang kanyang pangalan dahil yun ang kabuuan niya. Ang kanyang salita ay nasa ibabaw ng kanyang pangalan. Ibig sabihin, anumang ipinangako ng Diyos ay sinasalunan kung sino siya. Inaback up ng buong kalikasan ng Diyos ang kanyang mga sinalita. Kaya ang sabi ng Diyos, inilagay ko ang aking salita sa ibabaw ng aking pangalan. Pero ang ganito ang sabi ng CJB version. You have made your word even greater than the whole of reputation. Ibig sabihin yung pangalan ng Diyos, isinalin ditong reputasyon. Ang salita ng Diyos ay kanyang tutuparin dahil ang nakataya rito ay ang kabuuan ng kanyang karangalan at reputasyon. Kaya't ang pagiging tapat ng Diyos sa iyo ay nakasalalay sa kanyang buong dangal. Kaya hindi pwedeng hindi maging tapat ang Diyos sa atin kahit na tayo hindi tapat sa Kanya. Pwede tayong hindi tapat. Pero dahil nakapanumpa na ang Diyos sa kanyang sariling pangalan, hindi pwedeng hindi magiging tapat ang Diyos. Ang bigat ng dahilan. Bakit tayo
dapat manalig sa Diyos, wala nang hihigit pa sa katapatan ng Diyos. At ang katapatan ng Diyos ay nakasalalay, hindi sa atin. Salamat na lamang at ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay kung tayo mabait. Kundi ang Diyos ay nakasalalay, ang katapatan ng Diyos ay nakasalalay sa kanyang sarili. Padalwa. Ang una, dahil ang Diyos ay tapat. Pangalawa, dahil ang Diyos ay mabuti. Mapananaligan mo ang katapatan ng Diyos. Pwede kang magtiwala dahil ang Diyos ay tapat. Pwede ka rin magtiwala dahil ang Diyos ay mabuti. Ang sabi ng mga awit 34:8, taste and see that the Lord is good. Parang ang Diyos ay pwedeng matikman. Parang isang tao na nakatikim ng isang masarap na putahe at sinasabi sa kanya, mga kaibigan, hali kayo at tikman ninyo ito kung gaano kasarap ito. Ito'y isang panawagan ng salmista na nagsasabing, come, taste and see that the Lord is good. Palagay ko pwede rin nating maranasan yan. Maranasan ang kabutihan ng Panginoon. Ito'y totoo sa lahat. Dahil ang sinasabi ng mga awit 145, the Lord is good to all. Ang Diyos ay mabuti sa lahat, kahit sa masama, kahit sa hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang Diyos ay mabuti. At sinasabi natin, all the time, sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, tayo ay kabaliktaran ng Diyos. Tayo ay kabaliktaran ng Diyos. Dahil ang hindi natin, ang mahirap na mahirap sa atin, ay yung maging mabuti sa masama. At doon tayo hinihikayat ng Diyos na maging kagaya niya. Na maging mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng tao. Kahit pa doon sa mga taong, kahit pa sa kaaway at sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. Ngayon, sa lahat ng pangyayari, iisipin natin na yun ay ekspresyon ng kabutihan ng Diyos. Kahit masama ang pangyayari, hindi natin pwedeng pagbintangan na may masamang intensyon ng Diyos. Kahit sa masamang pangyayari, ay pwede nating ipalagay. Pwede tayo maniwala na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng kanyang ipinahihintulot. Dahil ang Diyos ay bukal ng lahat ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti ay ekspresyon ng kanyang kabutihan. Sabi sa mga awit 145 verse 9, the Lord is good to all, and His mercies are all His works. Pinagtitibay lamang nito ang katotohanan na ang buong pakikitungo ng Diyos sa atin ay palaging nakabatay sa kanyang kabutihan at kahabagan. Kailan may hindi kikilos ang Diyos, kabaliktaran ng kanyang kalikasan. Tingnan ninyo sa Santiago 1:17. Ang sabi dito, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw. Hindi siya nagbabago. Sa Ingles sabi, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Etong variation or shadow of turning sa wikang Grego ay paralegi. Ito raw sinasabi, this is an astronomical term describing the varying positions
of heavenly bodies. Ito raw, nung sabi ay hindi, yung anino hindi nagbaba. Paano ba yan? Comes from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. Yung shadow of turning, sapagkat nagbabago nga ang posisyon ng mundo at ng araw, kaya nasunod lamang yung anino. Kaya nung araw sa yung tinatawag na sundial, ay tinitingnan mo lamang kung saan nakatapat ang anino at masasabi mo na kung ano ang oras. Pero ang Diyos daw ay hindi ganon. Hindi, ang Diyos kumbagay nakapirmi. Hindi siya nagbabago. Kahit tayo ay magbago. Kaya, mapananaligan natin ang Diyos na hindi nagbabago. Paano mong pananaligan ng isang pabago-bago? Yun ang isang pinakamahirap pagtiwalaan, yung isang tao pabago-bago. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang katapatan at sa kanyang kabutihan. Kaya maaari natin mapanaligan ang Diyos. Ang Diyos ay absolute at perfect. Ang kanyang pagiging faithful, ganon din ang kanyang goodness. Kaya nga hindi nabibigo yung nagtitiwala sa kanya. Dahil siya palaging ganun. Hindi tayo bibitawan ng Diyos at naniniwala tayo na totoo. Sundan ninyo ako habang binabasa ang mga awit 34. Kaninang tanghali ay merong tawag galing sa isang kapatid ng aking may bahay. At siya tuwa, sabi, tuwan-tuwa at galak na galak. At gusto ko sanang ipagpapatuto niya sa atin ang kabutihang yun maya-maya pagkatapos natin basahin itong mga awit 34 talatang 4. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Hindi ba? Hindi nabigo ang umasa sa Kanya? Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang hilyaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupto. Tingnan ninyo ang pagmamalasakit ng Diyos. Kung Ingles ang inyong Bible, sabi, the angels of the Lord encamps all around them. Sa pagmamalasakit ng Diyos, sa pag-iingat sa atin, nagkakampo na raw sa palibot natin ang kanyang mga anghel para tayo'y bantayan. Kaya yung mga api, yung mga nagdurusa, yung mga ulila, yung mga balo, ay pwedeng manalig sa Diyos na mapagkalinga dahil siya ay tapat at siya ay mabuti. Makinig po tayo sa maikling patutuo bago ako magpatuloy sa ikatlong punto ng ating pagtalakay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Dati ay nasanay tayo na palaging may mga patutuo sa ating mga pagsamba at sa ating mga pagtitipon. Pero matagal na panahon na wala tayo ng ganitong, hindi na natin nakaugalian ang magkaroon ng patutuo. Pero ngayong gabi po ay gusto kong magpatutuo sa katapatan ng Panginoon. Kaninang maagang-maaga po ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang mahal sa buhay. 2 buwan silang walang hanap buhay, nakasara ang tindahan, at wala pumapasok na income. Pero kanina maagang-maaga, 2 araw pa lamang pagkatapos na magbukas siya ng tindahan,
Sabi niya sa akin, ate, yung lahat ng cheque na na-pending at hindi natin na ipasok dahil sa lockdown, pwede mo na pong ipasok. Ako'y napaiyak, mga kapatid, kasi yung isipin na 2 buwang walang hanap buhay, and yet, pagkaraan ng 2 araw na pagbubukas ng tindahan, i-provide ng Panginoon ang lahat ng pampondo sa cheque. Ako'y napaiyak kasi pag inatingnan ko yung gaano ba kami naging faithful sa Panginoon. Honestly, we do not deserve yung mga biyaya at pagpapala na natatanggap namin kung ikukumpara yung faithfulness namin sa Panginoon at yung faithfulness ng Diyos sa amin. Talagang beyond comparison. Ako'y na-amaze po sa Panginoon. May mga tao akong ipinapanalangin ng matagal ng panahon. Ang maraming mga kasama ay nawala na ng pag-asa na may babaguhin pa ang Diyos sa buhay ng mga kapatid na ito. Pero ako po'y na-amaze kasi nakikita ko na kahit ang tagal-tagal na dumaan ng panahon, unti-unting tinutugon ng Diyos ang mga panalangin. Isinasaayos ng Diyos ang buhay. Na-amaze po baga ako na when all the others have given up hope, darating na lang yung tugon ng Diyos sa panalangin at sasabihin sa iyong, see, may ginagawa pa ako kahit gumive up na kayo. At talaga pong ako na-amaze sa Panginoon. Nakita ko, napaka-faithful ng Diyos. Kahit sa panahong hindi natin iniisip na siya'y faithful. Kahit sa panahong iniisip natin na parang wala siyang ginagawa. At pinupuri ko po ang Panginoon dahil doon. Tunay na mabuti po ang ating Panginoon at hindi siya tumitigil sa paggawa ng mabuti. Bago po tayo magpatuloy, ay gusto kong samahan ninyo ako sa pananalangin. Meron po tayong isang kapatid na nag-abroad at nagkaroon siya ng hepatitis, tumigas ang kanyang atay, at alam natin na ito yung mga irreversible. Ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng makorek. At tinanggap na ng kapatid na Gerald Tacanloy ang kanyang karamdaman na siyang kalooban ng Diyos. Pero sa oras na ito, siya ay nahihirapan at ang kanyang asaway nahihirapan din. Wala naman tayong maitulong kundi ang kaaliwang galing sa Diyos. Kaya kung nanonood ka, Sister Dore, ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at kasama natin ang mga kapatid na mananalangin sa Panginoon. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, bukal ng lahat ng kabutihan, inaabot po namin ang kapatid na Gerald sa mga oras na ito, sa kanyang hirap na nararanasan. Bigyan mo po siya ng kagaanan ng pakiramdam at sa oras na ito, samahan po ninyo siya, i-assure ninyo siya na hanggang sa duloy hindi mo siya iiwan. Sasamahan mo siya. At kung maaari, humihingi kami ng paghihimala mo sa oras na ito, Panginoon. Kung meron pang layuning natitira sa kanyang buhay, ibangon mo po siya sa karamdaman ito. At sa pangalan ni Jesus, ay humihingi kami ng kagalingan. Patunayan ninyo, O Diyos, na kayo mabutit makapangyarihan. Alisin mo po ang karamdamang ito. Hipuin mo ang bawat himaymay ng kanyang katawan. At ibalik siya sa kalusugan. Kung may anumang sugat sa kaluluwa meron siya, pagalingin mo na rin, Panginoon, sa oras na ito. At dinadalangin naming bubuksan ninyo ang pagpapala, matutugunan ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Salamat po sa kapayapaan.
Samahan mo po sila. Naway magtibay sa kanilang puso ang pananalig sa iyo at sa iyong mga pangako. Samahan mo po sila, Panginoon. Abutin mo sila at sa oras na ito'y ipagkaloob ang kapayapaang di masayod ng pag-iisip. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagalingin ka ng Panginoon, Brother Gerald, at kami mananalangin para sa iyo at sa inyong pamilya. Ano nga ang unang dalawang mabigat na dahilan kung bakit dapat natin panaligan ng Diyos? Dahil sa siya ay matapat. Dahil siya ay mabuti. At dahil siya ay makapangyarihan. Patatlo. Yan ay nasa Job talatang 36, sa Job 36 verses 22 to 24. Kung mapananaligin at mapagtitiwalaan natin ang kanyang katapatan at ang kanyang kabutihan, lalo namang mapagtitiwalaan natin ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga ng Anghel Gabriel, walang imposible sa kanya. Walang mahirap sa kanya. Lahat ay kaya niyang gawin. Nung isang linggo, nag-aral tayo sa providensya ng Diyos at sinabi natin na kung kinakailangan, ang Diyos ay naghihimala. Inasuspend niya ang proseso ng kalikasan para bigyang daan ang kanyang kalooban. May isang may sakit na lumapit kay Jesus sa Mateo, Kabanatang 8, Talatang 1. Ang sabi, nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang kitongin at lumakad sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Naging bantog si Jesus, kaya't lubos ang kanyang paniwala. Nataglay ni Jesus ang lahat ng kapangyarihan para siya gumaling. Ang problema ng taong ito, hindi natiyak kung willing si Jesus na siya pagalingin. Kung tanungin kaya natin si Jesus ngayon ng tanong na, Panginoon, nais mo bang ako'y pagpalain? Sa palagay mo kaya, ano ang sagot? Sumasampalataya siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang hindi niya tiyak ay kung gusto ng Diyos na siya pagalingin. Napaka liit pa ng kanyang pagkakilala kung sino si Jesus. Ang narinig niya ay mga balitang si Jesus ay nagpapagaling. Kaya't naisip niya, kaya rin akong pagalingin ni Jesus. Kaya lumapit siya at nagtanong, kung gusto po ninyo ako'y gumaling, ako'y magaling. At narinig niya, gusto ko na ikaw ay gumaling. Palaging mahirap pagtiwalaan ng dalawa. Sa iba, nahihirapan silang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa iba naman ay nahihirapan silang magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Ay kung ang Diyos ay able, pero hindi naman willing, wala rin. Kung ang Diyos naman ay willing, pero hindi naman able, wala rin. Parang isang tao na, kung may pira lamang ako, tulungan ta. Problema ay wala ka nga pera, hindi wala din. Pero ang kabutihan ng Panginoon, God is willing, and God is able. Hindi ba yan ay malaking pag-asa para sa ating lahat? Na ang Diyos natin hindi lamang able, but very much willing, na tayo pagpalain. Offending sa Diyos ang pag-alilanganan ng kanyang goodness. Nakaka-insulto sa Diyos kung pag-aalilanganan natin ang kanyang katapatan. At
lalo namang insulto sa Diyos kung pag-aalinlanganan natin ang kanyang kapangyarihan. Ang mga bagay pa naman sa Diyos ay absolute and eternal. Ang mga bagay sa buhay natin lahat marupok. Ngayon ko lang iniisip kung gaano kahirap pakitunguhan ang mga tao marurupok. Sa isang taong perfect and absolute. Tunay na pinagtatyagaan lamang tayo ng Diyos. At inaakay tayo ng ating pagbubulay ng ngayong gabi na pagtiwalaan ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, at sa kanyang kapangyarihan. Pagtiwalaan natin at tatamasahin natin araw-araw yung mga benepisyo ng kanyang katapatan, kabutihan, at kapangyarihan. Napansin ba ninyo na lahat ng katangian ng Diyos ay pabor sa atin? Ewan ko kung naiisip ninyo na lahat ng katangian ng Diyos ay pabor sa atin. Siya tapat, pabor sa atin. Siya mabuti, pabor sa atin. Siya makapangyarihan, pabor sa atin. Lahat ng katangian ng Diyos ay pabor sa atin. Siya mabuti, kahit hindi tayo mabuti. Siya tapat, kahit hindi tayo tapat. Lahat ng katangian ng Diyos ay pabor sa atin. Kaya ano naman ang dapat nating maging tugon? Pananalig sa Kanya. Kahit ikaw ay nahihirapan, manalig ka na ang Diyos ay mabuti. Kahit hindi dumarating ang iyong inaasahan, manalig ka na ang Diyos ay tapat. Kahit hindi pa tinutugon ang iyong dalangin, manalig na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ganap nating pagtitiwala sa Kanya. Ipinagpasalamat mo na ba sa Diyos na siya ganon? Kung sasampalatayanan mo ang tatlong katangiang ito ng Diyos, dadalawin ka kapakayan ng pag-aalala. Hindi kaya ito ang gamot sa lahat nating pag-aalinlangan at pag-aalala? Ang manalig sa kanyang katapatan, kabutihan at kapangyarihan? Baka nga kaya tayo balot ng takot at pagkabalisa ay hindi lumalalim ang ating pagkakilala at pananalig sa Kanya. Meron akong imumungkahi sa inyo na araw-araw pagbulayan natin ang Kanyang kabutihan, katapatan at kapangyarihan, at yan ay tutulong sa atin para tumibay ang ating pananalig sa Kanya. Kapag higit nating makikilala ang Diyos kung sino siya, titibay ang ating pananalig sa Kanya. Bulayin ang kabutihan ng Diyos. Assignment ko ngayong buong linggo, magbulay sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, at sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ang magiging epekto niya sa iyong pananalig? Titibay ka sa iyong pananalig sa Kanya. Purihin mo siya dahil siya'y tapat sa iyo, mabuti sa iyo, at dakila sa iyo. Bubuo ito ng malaking pagtitiwala. Ano nga ang tatlong bagay? Lubos na mapananaligan ang Diyos dahil siya tapat, lubos ang kanyang katapatan, lubos ang kanyang kabutihan, dakila ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Meron akong assignment. Tungkol sa pananalig sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay nagsimula nang tayo manalig sa Diyos. Yung pagpasok natin at sa kaharian ng Diyos, entrance in progress, ay nakabigkis, nakatali sa pananampalataya. Babasahin ko sa English. Each verse describe an aspect sandali. Hanggang mali ang kopya. Describe an aspect of Christian life that or experience that is dependent upon faith. Sa bawat talatang babanggitin ko ay ina-describe ang isang karanasan na maaari mong iugnay sa pananampalataya. At ito'y 6.
Halimbawa, ito'y matatagpuan sa aklat ng Efeso. Efeso 2:8, unang talata. Efeso 2:8, Efeso 1:13, Efeso 1:13, Efeso 3:8 hanggang 12, Efeso 3:14 hanggang 17, Efeso 11 hanggang Efeso 4:11 hanggang 13, at Efeso 6:16. Sa pagbabaybay ninyo sa mga talatang ito, makakakita kayo ng isang katotohanan o karanasang Kristiyano na nakaugnay sa ating pananalig sa Diyos. Halimbawa, Efeso 2:8, anong karanasan natin? Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang isang karanasan. O bonus na ninyo yung number 1. Efeso 2:8, tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, ako'y nakikisimpatya sa mga kapatid natin na pilit makiisa sa atin pero napakahina ang signal at may nag-message dito na talagang putol-putol. Balikan na lamang ninyo mamaya bukas at sikaping maunawaan ang lahat ng mga pinag-usapan natin ngayong gabi. Ano ang mga panalangin natin? Noong linggo, sinabi natin na ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel God sparked their enthusiasm. Ang Diyos ang ano ba ang ginamit nung linggo? Inudyukan, kasi sa English ay spark. Inantig. Sa palagay ko maraming mga kapatid ang nanghina sa pagdaan natin dito sa lockdown na ito. Na ang Diyos ay gumawa sa kanila. Na antigin ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin na mag-alab ulit tayo sa Panginoon. Mag-alab ang ating pagmamahal sa Diyos, sa mga kapatid. Pagmamahal natin sa salita ng Diyos. Pagmamahal natin sa pananalangin. Bumalik yung uhaw natin at yung gutom natin sa katwiran ng Diyos. Sa susunod pong mga devotions ay welcome na i-send ninyo dito ang iba pa ninyong mga kahilingan. At sa prayer meeting ng mga pastor, kapag na merong Zoom na ang inyong mga gadget, ay mapapakinggan rin natin ang isa't isa ng malinaw. Mapapadala sa ating pagkikita-kita. Hindi lang talaga tayo makakapagkaping magkakasama, pero tayo magkikita-kita. Gusto ko marinig ang inyong tinig, gusto ko makapa ang pulso, ang tibok ng puso ninyo, mga kasama ko manggagawa. Hindi ko alam kung anong kapanghinaan ang dumarating sa inyo, pero panalangin kong nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo po'y manalangin. Salamat, Amang Banal, na sa gabing ito'y naramdaman namin ang iyong pagsama. Salamat po na may maliwanag na pag-iisip na ibinigay mo sa amin para maragdagan ang aming pagkaunawa at pagkakilala sa iyo. Dinadalangin ko po ang mga kapatid namin sa CLJC Manila, sa panguna ni Brother Ivan, kay Brother Nick. Pinagpipray ko ang kanilang mga pamilya. Ingatan mo po sila. I-provide po ninyo ang kanilang pangangailangan. Ibalik kung mayroon mang nawala. Patuloy silang makapagpastor sa mga kapatid kahit na nasa magipit na sitwasyon. Gawin mo silang higit na matatag sa mga panahong ito. Higit na mapagmalasakit sa mga kapatid. Magawa nila ng buong katapatan ang kanilang tungkulin.
Pinagpipray po namin sina Kuya Rick at sina Ate Susan. Salamat sa kanilang katapatan sa paglilingkod. Gayon din po ang panalangin namin, i-provide po ninyo ang kanilang mga pangailangan. Palagi ninyo silang iingatan at babantayan. Ang karamdaman ay di man lamang makakalapit sa kanilang tahanan. Ang iyong mga anghel ay mauuna at mag-iingat sa kanila, Panginoon. Sa kanilang mga anak, sa kanilang mga manugang, kanilang mga apo. Itinataas namin sila sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Gayon din ang panalangin namin kay Brother Elmer sa Pinamalayan, sa kanyang buong pamilya, kay Pastor Ray sa Calapan, kay Brother Noel, kay Brother Pido, kay Brother John Hamilya, at sa lahat naming mga kamanggagawa. Hindi namin alam kung paano sila nakakaraos sa mga oras na ito. Ngunit samahan ninyo sila. Kayo ay dakilang Diyos, matapat na Diyos, sagana sa inyong mapagpapala. Pinagpipray po namin sa bahayan ni Brother Tino. Salamat sa kanilang mag-asawa. Tulungan mo po sila na makapagpastor kahit sa lockdown na nararanasan namin ngayon. Kaming lahat ng mga pastor ay dumadalangin sa iyo na gawin ninyo kaming higit na malikhain, Panginoon. Na samantalahin ang mga pagkakataong pwede namin gamitin at ang mga kasangkapang nasa kamay namin para ipaglingkod sa higit na mas maraming tao. Kaya din ang panalangin namin kay Brother Jay, kay Sister Tess, kay Brother Rexy sa kanilang mag-asawa, kay Brother Dadong sa kanilang mag-asawa, kay Brother Chris sa kanilang mag-asawa at sa kanilang mga pamilya. Kung anumang kapanghinaan, Panginoon, ang kanilang nararanasan, ibangon mo po sila. Ibangon mo po sila. Sa gabi na hindi sila makatulog, inyo po silang kausapin, aliwin, Panginoon. Magsalita po kayo sa kanila. At anumang mensahe na galing sa inyo ay gawin ninyong maliwanag sa panahon ito. Dalangin po namin ang pamilya ni Brother Joe, ni Ate Dory, lahat ng manggagawa namin sa Manguyang, kay Brother Jojo, kay Sister Karen, kay Sister Nor, at Brother Michael, sa pamilya ng Hamilya, pamilya ng Simon, at sa ibang mga kapatid, hindi na namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Kaya ng pamilya ng Duliente. Salamat, Panginoon. Na hindi man kami nagkikita-kita, pwede naman namin ipagtagubilin ang isa't isa sa iyo. Salamat, makapangyarihang Diyos, na ang mga kapatid ay may makatatawid sa krisis na ito at lilingunin ang karanasang ito, na nagpapasalamat sa iyo, dinadakila ka dahil hindi ka nagkulang sa amin. Pagpalain mo po lahat namin mga leaders. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga bagong mananampalataya, lalo na mga kandidato sa bautismo. Pagkatapos ng panahon ito, Panginoon, ipunin mo muli sila. Kung sila may parang mga tupang walang pastol, tulungan mo kami sila ipunin. At kung may sakit ay dalhan ng kagalit. Tinataas namin ang iyong pangalan. At ipinapanalangin ang gabing ito na maging tiwasay at tahimik, payapa para sa aming lahat. Hindi lamang si Brother Gerald ang aming pinapanalangin, kundi lahat ng may mga karamdaman. Samahan po ninyo sila, Panginoon. Aliwin sila, hipuin ang kanilang katawan. At ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay, Panginoon, tulungan mo po sila at ingatan sila saan man sila naroon. Kung ito may pagsubok, Panginoon, katulad ng patutuo ni Job, pagkatapos ng pagsubok na ito, lalabas kaming ginto na dinalisay ng apoy. Pagpalain mo po ang mga salitang ito na ipinangaral ngayong gabi. Salamat po sa mga nagtiyaga. Ibalik po ninyo ng doble at iba yung higit na mga espiritual na pagpapala sa kanila. Tinatas po namin na kahit yung mga nasa ibang bansa,
kahit yung nasa Metro Manila na nagtatrabaho, at lahat ng naabot nitong Facebook Live. Salamat po sa kaaliwang hatid ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. At ito'y panawagan sa mga pastor. Mag-install po tayo ng Zoom. At bukas ay meron po tayong trial. Subukan po natin ang technology ito. At sa tulong ng ilang mga kapatid, testingin po natin bukas ng gabi. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Paalam po sa inyo lahat.